Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Nandito ngayon ako sa aming ubasan. Ayan o, yung halamanan namin. Every year, pinapalabas ko po sa inyo yan at ipinapakita. Makikita nyo po yung ubas na yan, yung last year na pinalabas ko po sa inyo. Ginawa ko pong video. Ayan, sa mga mahihilig sa mga prutas dyan, lalo na itong ubas na yan. Ayan o. Nakikita nyo po, nakahalera po yan dyan. Gumagapang sa tanikala, ayan. Kita nyo. Dyan po sa kumpanya namin yan, nakikita nyo. Sa tagal ko na dito sa kumpanya ko na yan, every year yan, pinapalabas ko po sa inyo at natutuwa po ako. Dahil po, bihirang-bihira po nasisilayan ng mga tao yung pamumunga ng mga ubas. Masilayan po naman natin yan doon sa mga farm, sa mga lugar na malalamig ang klima, kagaya sa Baguio, sa Tagaytay. Dahil ako po, overseas workers ako dito, na Pinoy dito sa abroad. Hindi pa ako pumunta dito sa Saudi, hindi ko nasilayan din yan. Karamihan sa atin, sa mga tao sa Pilipinas, bihirang-bihira din tayo nakakasilayan ng ganito na pamumunga ng ubas. Nakikita natin yan pag pupunta tayo mamimili sa mga groceries, sa supermarkets, at sa bilihan ng mga talagang ubasan sa farm. At per kilo, kung kukuha tayo, diyan pupunta dayo pa tayo. At yung iba, may mga nagtatanim po niyan, hindi nakakapagpatubo ng ganyan na ganito karami sa ubasan namin dito. Sa Pilipinas, may mga nagtatanim, hindi masyadong namumunga dahil yung klima at yung lupa hindi maganda. Kailangan ng pagtatanim po niyan ng ubas, seryosohan, matrabaho, at kailangan kapag nagtanim ka niyan, kailangan maasikaso ka, malingap. Lalo-lalo na itong ubas na po na yan, hindi po basta-basta ang pagtatanim ng ubas. Ayan po, kailangan kapag nagtanim ka po nito, lalo-lalo na kapag may mga bunga na ganyan, ini-sprayan po yan, nilalagyan ng kulambo, nilalagyan ng net. Kasi po kapag namunga po yan, lumalaylay yan at mabigat. Kagaya nito, yan. Dito po kasi sa amin, kinakain lang po namin yan, hindi po binibusiness. Kapag magbibusiness ka po nito, at kapag mamumunga na ganyan, kailangan po maasikaso ka dito. Lalo-lalo na kapag malapit na siyang mamunga. Maglalagas po siya, mamumulaklak, at talagang matrabaho. Kagaya niya, no? Ayan, no? Lumalaylay po siya sa lupa. Mabigat po yan kapag namunga niya. Nilalagyan po ng fishnet yan para protektado na rin sa mga naninipsip na mga insekto, kagaya ng mga mga putakti, yung mga bubuyog, kasi po matamis po yan, lalo na yan, gustong gusto ng honey, yung mga honey bee, yung kinukuha nila yung tamis niyan at nagiging honey, yung mga pukyutan, kung sinasabi ko na sinasabi nilang honey bee. Ayan, at kapag umulan, kailangan protektado ka yan dito. Ayan, marami nakakulambo yan, marami siyang kulambo yan, nakanet. At itong mga bunga na yan, naka-fishnet yan para hindi sipsipin ng mga pukyutan o yung mga bubuyog. Ganyan po yung pagtatanim ng ubas. At kailangan ang klima ninyo malamig, yung temperature yan. Nakita nyo po, pakadaming bunga, diba? Yan lang yan sa dito yan sa kumpanya namin, dahil masisipag yung mga hardinero, tinanim nila yan. At ako yan, nakikiharvest ako. At every year, pinapalabas ko po sa inyo yan. Kita nyo? Yung ubas na yan, matagal na yan. Tingnan niyo yung ugat ninyo. Yan, namatay na yan at tumubo na siya, nagkaroon na ng sanga. Tataba pa yan at habang tumatanda ang ubas, lalong siyang namumunga ng marami. Maliliit pa yung iba, tingnan niyo. Ganyan po yung pagtatanim ng ubas.
at tuturuan ko po kayo. At saka i-correct ko lang po yung video ko ng mga nakaraang taon. Hindi po pala yung budding na pagkakaalam ko. Grafting pala po yun. Yung grafting pala, yan. Kagaya niyan, kukuha ka ng sanga na matanda. Ayan, katulad nito. Yung sa dulo po, huwag po kayo kukuha sa gitna kasi pag kumuha ka sa gitna, yung kasunod nyo hanggang doon sa dulo mamamatay. Kailangan kukuha kayo ng pasanga. Yung pasanga na sinasabi ko, yung grafting, kukuha kayo sa yung sa dulo katulad nito na wala na siyang sanga. Kung kayo, halimbawa ito na lang itong sanga, isa, dalawang dangkal, yun po yung grafting na sinasabi ko po sa inyo. Babalatan ninyo, kakayasan, lalagyan ng matabang lupa, tapos yung fertilizer o yung dumi ng hayop kagaya ng kalabaw, basta yung may fertilizer, i-mix nyo sa soil at ibalot ninyo ng tela o yung plastic, tusok-tusukin ninyo para pag nagdilig kayo, ma-absorb niya yung sustansya nung dinagay nyo na lupa. At maghintay lang po tayo ng ilang weeks, 3 to 4 weeks yan, makikita nyo na yung resulta, magkakaugat na siya. At kapag maugat na siya, pwede nyo siyang gupitin o lagarin, ilagay sa matabang lupa. Yan po yung sinasabi kong grafting. At napakaganda po yun kesa doon sa buto. Kapag na, yun po yung technique ko po sa inyo, idea na kailangan kung gusto nyong maaga na makapag harvest o makapagpatubo ng ubas, mas mabilis po yung grafting o yung budding na sinasabi ko naman. Iba po yung nakaraan kasi na video ko sa inyo, yung budding na ako ng budding, ipapalaw yung budding na sinasabi ko, yung kalimbawa nito, yung ganyan din po, wala pong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang po yung kukuha ng ibang variety, itutusok nyo po dyan, tapos ayun, doon siya magkakaugat at magkakaroon siya ng dalawang variety. Kung halimbawa itong green na to, itong Thompson, itong kagaya nito, itong Thompson grapes na yan, doon gusto nyo magka double na bunga, yung globes itusok nyo po dito. Ayan, maghintay lang po kayo ng 3 to 4 weeks yan, magkakaugat na yan. Ganun din po lang pinagkaiba sa budding at saka yung grafting. Pagkakaiba lang yung ibang variety tutusok mo dito. At isa naman po yung isang seedling, yung buto. Matagal pong proseso yun. Maghihintay po tayo ng ilang taon. Matagal na yung 4 to 5 years bago kayo ani o maka-harvest. Kasi po tatanim nyo yun, papayabungin ninyo, papatabain, papatandain, compared doon sa grafting at saka budding na sinasabi ko. At napakabilis po nyon. Kapag magtatanim po kayo at gusto nyo mag-business, kukuha na kayo ng matandang sanga. At saka ito pong ubas na yan, ang pamumunga po yan every year po. Kapag winter yan, maglalagas po yan at saka matrabaho po itong ubas. Every year po yan, hihintayin nyo ang winter, maglalagas, lalo na dito sa lugar namin, malamig. Yan, maglalagas po at saka yung mga hardinero namin dito at saka yung mga cleaners talagang nagsasawa sa pagwawalis. Talagang mauubos ang dahon niya bago siya mamulaklak. At isa pa, ang pagtatanim po talaga ng ubas, ito, kagaya nito, yan. Ginugupit po yan, kagaya namunga siya, yung sanga niya. Yan sanga niya na yan po, ginugupit po yan. At ang matitira lang yung mga matured na sanga. Sa susunod na pamumunga yan, kagaya ngayon summer, another sanga na yan, magumpisa na siyang magkadahon, mamulaklak, mamunga. Ganyan po yung proseso ng ubas. Sa mga hindi po nakakaalam yan, binahagi ko lang po sa inyo at senior itong pamumunga ng ubas. Ganyan po yung pagtatanim ng ubas sa mga hindi nakakaalam. Yan, pinalabas ko po sa inyo ito at pinakita para meron din po kayong idea. Hindi po basta-basta lang ang pagtatanim ng ubas, talaga kung matrabaho to, lalo na yan pamumunga na ganyan. Kung gusto nyo makaharvest ng maayos, kailangan ini-sprayan po yan, matrabaho, lalagyan ng mga net para hindi lumaylay at sipsipin ng mga insekto kagaya ng mga pukyutan, bubuyog, mga ibon. Dito po kasi pagkain lang namin yan, dapat meron niyang kulambo, kasi yung last year yun, hindi nalagyan ng kulambo at yung mga bunga niya hindi lumaki, nangitim siya. Kaya nakikita ninyo sa farm may mga kulambo yan, at kapag may mga bunga na, nilalagyan nila ng fish net para hindi lumaylay at hindi sipsipin ng mga insekto. Ganyan po yung
pamumunga ng ubas. So guys, yan, at least meron kayong natututunan dito sa aking ibinabahagi sa mga mahilig na magtanim ng mga putas na katulad nito. Ayan, binibigyan ko po kayo ng idea para malaman ninyo po, hindi po basta-basta na nakita ninyo na ganito kasimple ang pagtanim ng ubas. Ito po'y mamahalin na mga prutas, lalo na kapag bibili ka sa groceries. Kaya po yan mahal kasi nga yung pagtatanim niyan, at ine-export po yan. Sa Pilipinas, meron po tayo sa Pilipinas nito. Makikita natin to sa malalamig na lugar. Yan. At makikita rin natin ito sa mga farm. Yan, binibili natin per kilo. Unlimited, basta kung ilang gusto mong bilhin na 1 kilo, kung magkano. Ayan, enjoy na enjoy ako dito. Dito free, unlimited po yung natin, harvest. Dahil po sa kumpanya namin yan. At displayed din po dito sa lugar namin. Ayan, ikaw na magsasawa. Diba? Nakakatuwa naman. Yan, maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana mag-enjoy po kayo sa pinalabas ko ngayon. At sana maraming pong salamat sa mga nag-subscribe sa akin. At huwag niyo pong kalilimutan i-subscribe ang YouTube channel ko, Pobreng Kapampangan. Yan, click the bell button, notifications, para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po. Enjoy watching. Ayan, ang aming ubasan dito sa kumpanya ko. Dahil bihirang-bihira lang po tayong makapag-video ng ganito, lalo na sa mga katulad ko na nagtatrabaho sa labas, yung mga kasama ko na workers din dito sa abroad. Ang halos pinapakita nila yung site nila. Ako naman, site ko, yung mga prutas dito, yung mga ginagawa ko, marami po kayo mapapanood. Kaya mag-enjoy po kayo sa mga pinapalabas ko. Maraming pong salamat. Enjoy watching po ulit.